Ang goal today ay 100 likes, samantala, ang iba pang parte ng video ng serye na ito, maaring tignan ang description box. At ngayon balik tayo sa eksena. Malalaman natin mamaya, nag 180-degree turn si Jeyo at tinanong si Hong kung ano ang kailangan nito sa kanya, at sinabi sa kanya na ito ay isang hobby niya na tumulong sa isang nangangailangan. Gumawa ng mukha si Love sa tabi niya sa hindi pagkapaniwala sa sinabi. Nagpasalamat si Hong at ibinunyag na may kinalaman ang insidente kay Jeyo kay Hong, isang crossdresser. Ang isang koponan ng server infrastructure support ay nag-uwi mula sa pangunahing opisina ng Chronolife. Sinabi ng manager na si Sinukaman na siya ang gagawa ng overtime, sa halip na ang kanyang tauhan. Banibiro siya ng kanyang tauhan na hindi pa sila nagkakasundo ng kanyang misis, mula sa kanilang pagtatalo. Malakas nga ang loob ng empleyadong iyon, na magbiro ng ganon sa kanyang boss. Nagbibiruan ang koponan habang lahat ay umuuwi maliban sa kanilang manager. Pagkatapos na maiwan mag-isa sa opisina, nagbago ang mukha ng manager at pinagtatawanan ang kanyang mga tauhan sa pagiging talunan, at hindi gaanong pagsisikap sa trabaho. Sige, boss, yucks. Umupo siya at nagbukas ng kanyang aparador at patuloy siyang nagpapatawa sa kanyang koponan habang kumuha ng kanyang virtual reality headset. Nilalagay niya ito sa kanyang ulo at nag-login sa laro, na sinasabing oras na upang kumita ng limpak-limpak na pera. Kinumpirma ng laro ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang administrator at binati siya bilang si Botman. Sa katulad niyang may hindi magandang ugali, karapat-dapat talaga siyang magkaroon ng pangalang Botman, diba? Sumasayaw sa himpapawid si Botman, at sumisimbolo ng kanyang sandata. Ang kanyang sandata ay ang plus 79 na Blade of Enforcement na may isang kakaibang rank. Ito ay isang sandata na ginamit ng Battle King at mayroon lamang na isang aura. Mayroon ding ultimate power of destruction ang sandatang ito. Wala pa rin itong katumbas sa stick ni Jeyo at bilang isang administrator, nakamit na ni Botman ang pinakamataas na antas sa lahat ng kanyang mga estadistika, na umaabot sa master level na nagpapahintulot sa kanya na makakuha ng pinakamahusay na mga items sa laro, ang mga weapons ng Ascended. Ito ay naging mainit na usapin sa mga gumagamit, ngunit walang nakakita sa con ito upang kumpirmahin ang kanyang pag-iral. Sa kabilang dako, kay Jeyo, Love at Hong, ito ay nangangahulugan lamang na ang knuckles ng Immortals na natanggap ni Love mula kay Undies ay ang pinakamahusay sa lahat. Sa halagang ito, maayos na maaaring maglingkod ito bilang regalo ng panunumpa sa kanilang pakikipagsamhan nila. Si Love ay nag-aalalang itanong kay Undies, kung talagang mga Immortals na sandata ng ito. Sinasabi ni Jeyo na huwag nang mag-alala at gamitin na lang niya, dahil marami pa siyang mga mythical Immortals items. Ang pagtatampok ni Love ay tumingin kay Jeyo upang kumpirmahin kung narinig niya ito ng tama. Si Love ay nag-equip ang item at ang knuckles. Sa isang pag-flash ng ilaw, ipinaalam ng sistema na siya ang bagong may-ari ng mga knuckles ng Immortals ay ngayon ay nakabind sa kanya habang buhay. Biglang nawala ang magarang hitsura ng weapon, at nawala ang kanyang pagkakintab. Ang mga gamit ay naging mga sealed knuckles ng Immortals at bilang isang user na hindi pa mataas ang antas, hindi niya magagamit ito sa buong kapangyarihan nito at isang malaking bahagi nito ay nakatago. Ang knuckles ng lang ay makakapagpalakas ng lakas ng sandata habang siya ay lumalaki ang level. Nagagalit si Captain Love, tungkol kung gaano kawalang kwenta ang mga Immortals na sandata, kapag mababa ang level. Sinabi niya kung gaano sana mas mabuti kung mag-equip siya ng unique rank weapon. Ang kanyang mga kamay ay kumalabit sa bato kung saan siya nakaupo na nagdulot ng malakas na ingay, boom! At pagyanig sa paligid, sa lugar at nagulat si Love. Si Eurus ay nagbanggit na medyo mahina pa ito, at kumakain pa siya ng kanyang laman ng ulam, habang iniisip kung gaano kahusay ang mga Immortals na kagamitan. Sumasang-ayon si Jeyo kay Eurus, habang nananatili siya sa kanyang awkward na posisyon.
Ang level ng mga inaasahan ng mga OP na karakter ay masyadong mataas. Tinanong ni Euros ang kanyang amo kung kailan niya plano gawin ang hiling ni Hong. Sumagot si Geo na dapat niyang tulungan ito sapagkat may kinalaman ito sa kanya. Ipinahayag ni Hong na ang tunay na layunin ni Batman ay kumopya ng mga bagay at ibenta ito para sa pera. Ang planong ito ni Batman ay magdulot ng malaking problema sa mundo ng krimen. Sinabi ni Geo na dapat na lang itong i-report at ipagbabon ang character. Sinabi ni Hong na mas napakabait pa si Geo kaysa sa inaakala niya. Sinabi na ni Hong ang lahat ng iyon at ang lahat ng kanyang natanggap ay mga pre-made replies. Pinaniniwalaan ni Hong na si Geo lamang ang taong may kakayahan na pigilan si Batman dahil sa kanyang kasaysayan ng World Guild Alliance Massacre or Doomsday. Ang hiling ni Hong ay magkaroon si Geo ng pamamahinga at alisin si Batman bago ang laro ay masira. Iniisip ni Geo na ito ay isang abala, ngunit kailangan niyang gawin ito. Nagplano siya na hamunin ang boss sa tunay na mundo. Naghamon si Geo kay CEO B. Choi na lumabas at makipagkita sa kanya sa tindahan ng sabaw sa labas ng unang pagdadate nila, at sa pag-uusap patungkol sa pagwasak sa mundo, o kaya'y sisirain niya ang mga server ulit. Tinanong siya ni CEO B. Choi kung ano ang lahat ng ito nang bigla na lamang tumigil si Geo at ibinaba ang kanyang telepono. Nagtawa si Geo at nagpatay ng telepono. Sinubukan ni boss na tawagan siya pero hindi ito makakonekta. Nagmumura siya at itinapon ang kanyang cellphone sa inis. Ini-imagine ni Geo kung paano siya mag-o-order ng napakalaking sabaw at ipapabayad sa CEO kapag nagkita sila. Nakita niya si Sarang sa labas ng kanyang bahay at sinabi ni Sarang na sasama siya at tawagin lamang siya, o nga pala magkapit bahay at sana kapit kamay na talaga sila. Si Sarang sa totoong mundo, nakakapagpapakilig kay Geo, sayang, wala si Iris dito para makita ang pag-unlad na ito sa tunay na buhay. Ang gusto ni Sarang ay tawagin siyang Saranghan sa paglabas nilang dalawa at hindi niya ito gusto ang in-game na pangalan niya. At lumabas na sila. Sa tindahan ng sabaw, ang dalawa ay nakaupot at nakapag-order na, sigaw niya si Geo na batang pasaway para sa pagtatawag sa kanya sa isa sa mga mesa. Natagpuan ng mob boss si Geo at si Sarang na kumakain. Pinagsabihan ni Boss Choi si Geo na parang nagiging pamilyar na nakakulong sa kapsula. Tinanong ng boss kung sino ang babae at kung kasintahan ba ito ni Geo. Napapahiya si Sarang at tanong kung iyon ba ang itsura niya. Ngunit agad na sinabi ni Geo na walang katotohanan iyon. Paliwanag na sikat na idol si Saranghan at baka pagbantaan siya ng mga fans ni Sarang kung magpapalagay siya ng ganyan ang sitwasyon. Ipinagpapatuloy ni CEO Mob Choi ang galit niya kay Geo nang mamumukaan siya si Sarang. Si Sarang ay galit at pinukpok ang kamao sa lamesa na may labis na inis na aura. Sumang-ayon pa ito ng may kaba habang tinitingnan siya ni CEO Choi ng may interes. Kinuwento ni Boss Choi tungkol sa Batman at sa kanyang kakayahan sa pagkopya. Sinabi ni CEO Choi na ang teknolohiya ng Chronolife ay nagpapahintulot sa paglipat ng cash para sa mga item. Pinaniniwalaan ni Geo na ang pagkopya at pagbebenta ng mga item sa totoong buhay ay nagaganap na. Patuloy pa rin ang pagtatalo ni Geo na baka ito ay isang bug at nagsimula silang magtaya. Nagtanong si Sarang kung posible ba ang atake mula sa loob ng sistema ng laro na tagagawa, ngunit sabi ng boss ay imposible iyon. Iniwan ng boss ang kanilang pag-uusap at pinabayaan si Geo na bayaran ang bill, at sabi sa kanila na mag-enjoy sa kanilang pagde-date nilang dalawa. Masaya si Sarang dahil sa naging resulta at sinabi na magandang column, habang iniisip ni Geo na gusto lamang siyang patayin ng matanda. Hindi mo mabobola ang presidente ng Chronolife para tretuhin ka ng mabuti. Lumabas si Boss Choi at tumawag sa isa sa kanyang staff na mag-hire ng 5 tao na kayang magpatahimik. Sa laro naman, si Undies at Love ay nasa labas ng Rock Mountain Dungeon na walang patutunguhan sa kanilang pag-uusap. Nagmumura si Undies habang nag-iisip si Love tungkol sa mga motibo ni puwetan ng tao.
Nakita ni Undies ang nasagot ng pagmumukha ni Love na parang may na-realize. Pagkaalarma ni Love sa malakas na pagsabog, dumiretso si Gio sa direksyon ng pagsabog. Sa kalagitnaan ng usok, may isang lalaki na natamba na may dugo sa bibig at kaliwang braso. Walang iba kundi si Havoc at sa harapan niya ay si Batman. Pinagtawanan ni Batman si Havoc dahil sa kanyang kabaitan sa kabila ng pagiging unique boss. Tinanong ni Havoc kung bakit gumagawa siya ng hindi dapat. Nagpapaalala si Havoc kay Batman tungkol sa mga epekto ng kanyang mga gawa. Hinawakan ni Batman si Havoc sa leeg at sinabi na hindi dapat sumagot ng ganon ang NTC, at ang kanyang pagiging unique boss ay nangangahulugan na hindi siya makakasagot at siya ay mabubura. Tinutukan siya ni Batman ng espada para patayin siya bago siya maagaw. Ngunit may biglang dumating at hamarang sa kanya bago pa siya makatakas. Sa hindi pa nakapanood ng nakaraang unang parte hanggang pang-5, bisitahin mo ang description box nitong palabas na ito, at huwag kalimutang i-like ang video na pinapanood. Maraming salamat. Samantala, sa pagpapatuloy ng kwento, sa paglaho ng usok, at pagtingin kay Batman, si Luna pala ang dumating, nang nilapitan niya ito, at binitawan ni Batman si Havoc, naalala ni Luna ang panahon na bantaan siya ni Gio. Ibinahagi niya kay Gio kung paano siya nagkaroon ng katulad na karanasan dati pero, iba ang pakiramdam ngayon ni Luna sa ngayong sitwasyon. Pero biglang may dumating na malaking paa ng halimaw na tinapakan si Batman sa lupa. Ang paa ng kolosal na halimaw ay galing sa isang bitak sa langit na kontrolado ni Luna na may dugo sa kanyang mukha at katawan. Sinabi niya na nakakasuka ang karanasang ito, talagang gusto niya si Undies ni Luna na pangit ang ugali. Lumingon si Luna at naglalakad papalayo. Narinig niya si Batman na sinabing mayabang ang Diyos sa ito, para maging Panginoon ng halimaw mula sa bitak sa ibang dimensyon. Lumingon si Luna, bumanat ng hininga, at sinabi na siguraduhin niyang patayin siya ngayon sa pagkakataong ito. Mayroon pang lumalaking halimaw mula sa bitak at sinabihan ni Batman si Luna na manahimik. Nag-iba ang kulay ng paligid na parang pulang katulad sa SAO sa Town of Beginner. Naging isang espasyong tinatawag na GM Zone na maaari lamang gawin ng isang GM o Game Master. Binastos ni Batman si Luna habang ito ay nakangiti, sinabing laro lamang iyon at dapat nitong tanggapin. Sa pinaka-malapit na lugar, si Undies at Love ay patuloy pa ring tumatakbo patungo sa pagsabog. Iniisip ni Love na may kinalaman ito si Gio at pakiramdam niya ay gawa ito ng nasa kalooban ang sistema ng laro. Naalala niya na noong kausap nila ang CEO Bechoy, at mukhang nababahala ito. Sinabi ni Undies na kayang patayin ng Batman ang lahat sa Righteous Bandits Guild sa isang iglap kung gagamitin niya ang kanyang espesyal na account. Ibinahagi ni Love na maganda ang naisip niya, pero mas magandang tumakbo sila ng mas mabilis. Si Love ay mayroong 14 na agility at si Gio naman ay may 5, nakikita ni Love na mabilis siya sa likuran ni Gio at iba ang tinitinginan nito. Pagdating ni Gio at Love sa isang lugar na may tanda ng GM Zone, wala silang ideya kung ano iyon pero nang nadatnan si Havoc na nakaupo sa tabi, na malubha ang pinsala ay nagpaliwanag na iniwan iyon ni Luna at umalis na. Bumati si Havoc kay Gio na may pagod at bahid ng dugo ang mukha, napansin ang nawawalang braso ni Havoc at tinanong ito. Iniisip ni Love kung paano siya inagaw nito noong huling kapitulo siyang. Ipinaliwanag ni Havoc na ito ay ginawa ni Batman at kung paano siya inihatid o isinama niya si Luna sa GM Zone. Nagtanong si Gio kung sino si Luna, iniisip ni Havoc na kilala ni Gio si Luna dahil palaging nagkukwento si Luna tungkol kay Gio. Sinabi ni Gio na sinasabi ni Luna na si Gio ay sobrang in love sa kanya, kaya nagalit si Love sa likuran niya. Ini-describe ni Havoc si Luna na may mahabang diretsyo at itim na buhok at bangs, na parang bangsidora, kaya konklusyon ni Gio na si Luna ang ipis mom. Na tumatawag sa kanya ng noob. Masaya si Love sa pangyayaring ito at sinasabi na si Gio ay mayroong sobrang sikip na siwang ang pag-iisip,
pinipigilan ni Habak ang kanyang dugo at tinanong si Geo kung okay lang siya na nakasandal sa kahoy. Inamin ni Habak na hindi siya sa kanyang pinakamahusay na estado pero magiging masaya siya sa tulong at pagpapagaling. Magpapakita sina Undies at Love ng kanilang masamang mukha habang pinag-uusapan kung paano ang pagkamatay ni Habak ay magbibigay sa kanila ng yaman or loot at hati-hatiin nila ito. Parang saktong-sakto sila para sa isa't isa. Nagtanong si Habak kay Geo kung sigurado ka dahil isa sa mga salamin ni Habak ay nasa kay Geo pa rin. Kapag nawala si Habak, mawawala rin ang salamin at kasama nito ang mga kakawahan, napaisip ni Geo. Tapos, tinapik ni Geo si Habak sa balikat at sinabing pagagalingin niya ito. Tinanong ni Love kung paano planong pagalingin ni Geo si Habak dahil wala siyang dala na HP potions. Reassure ni Geo si Love, na okay lang at may flash, ginamit ni Geo ang kanyang espesyal na attribute na Master Novus, at pinaganya ang soul ng healer, parang nagiging wrong way to heal na kabanata. Kumpiyansa niya na gamitin ang skill na heal kay Habak habang binabanggit na may problema na hindi gaanong nagpapagaling ang HP na natatanggap ni Habak, halos plus pa piso-piso lang ang HP na nare-recover. May malaking pagkakamali si Geo at tinanong kung totoo ba talagang heal ang ginagamit ni Geo. Dahil halos walang nagpapagaling na HP si Habak. Kinamot ni Geo ang kanyang ulo at sinabi na marahil dapat niyang dagdagan ang kanyang intelligence. Bumuhos ang tawanan ng grupo. Patuloy ang usapan sa pagpapagaling ni Habak, kung paano tatanggalin ang mga marka sa kanyang katawan, at kung paano maibabalik ang mga sugat. Napagtanto ni Geo na si Luna ang ipis mom na sumabog sa kanya noon sa GM zone, napatay, at binalik ng walang danyos. Hindi ito makapaniwala dahil ang skill ni Luna, ang Creation of Life, ay sobrang OP nang nalaman nila ito, nagmadali siya patungo kay Luna upang hanapin ito. Patuloy si Luna sa pagtaas ng atake ngunit hindi siya nagpapadama ng anumang pinsala. Nang magpakilala si Luna bilang isang diyosa, nagsimula si Botman at siya ay nagsabay-sabay. Tumawa siya sa nakakahiya niyang linya at nilalait si Luna, bilang isang empleyado ng Chronolife sa loob ng mahabang panahon. Ipinaliwanag ni Botman kung ano ang skill ni Luna at papaniwalaan ni Geo na hindi gumagana ang kanyang mga atake sa isang diyosa tulad niya. Habang sumasabog ang liwanag sa paligid ng away, natamaan ni Luna si Botman at nahiwa niya ito sa dalawa, ngunit ibinunyag ni Botman ang dahilan kung bakit siya mismong nagdala kay Luna sa espasyong iyon. Nagbago si Luna mula sa anyo ng diyosa ng buhay tungo sa anyo ng may rosas na buhok na nagpapakyut dati kay Geo sa Kapitulo 1, na dati pang mapang abuso. Pinuri ni Botman si Luna ngunit niloko rin. Sinabi niya na walang epekto ang kanyang saksak sa kanya. Sumang-ayon si Luna na hindi siya maaaring patayin ng isang tao at sabay-sabay silang umatake. Sa labas ng laro, si Manager Sinukaman o kilala rin bilang Botman, ay nakikipag-inuman kasama ang isa pang lalaki na may suot na sunglasses kahit na gabi. Ipinamalas ni Manager Sinukaman ang kanyang kasipagan sa trabaho at nagtanong ang kasamang lalaki kung ano ang progreso ng proyekto. Naalala ni Manager Sinukaman ang karanasan ni Habak at kung paano niya inalay si Luna. Hindi niya ito nagawa, ngunit sinabi niya na may ibang paraan upang matagpuan ang Panginoon ni Habak. Sinabi ni Manager Sinukaman na si Master Habak ay isa sa mga mahahalagang boss monster sa pangunahing kwento ng Chronolife. Ang batayan ng Master ni Habak ay si Great Merchant Riot ng Kasipagan. Ibinahagi ni Manager Sinukaman kung paano ang Chronolife ay may koneksyon sa 7 mortal na kasalanan at kung paano nagiging boss monsters, ang mga regular na users. Kaya, inirekomenda niya ang laro na iyon sa totoong buhay. Sa loob ng laro, tinanong ni Geo si Habak kung si Ipis Mom ay isang user o NPC. Itinanggi ni Habak na alam niya, ngunit maaaring alam ni Botman. Ibinahagi ni Love na hindi pa rin niya maintindihan kung bakit gusto ni Botman makipagkita sa Great Merchant Riot. Kung ang layunin ay kumita ng pera,
Maaaring agad na magbenta si Botman ng mga item sa subastahan at hindi nagkakatugma ang kanyang pag-atake sa Righteous Bandits Guild, sabi ni Habak. Sinimulan niya ang pag-uusap tungkol sa mga fragment ng Diyos o mitikong mga bagay nang biglang sumulpot si Hong. Ang kanyang anyo ay mas nagiging babaeng babae na mula nang mailantad ang kanyang kasarian sa kwento. Tinanggal niya ang kanyang maskara at sinabing sama-sama silang lahat dahil natagpuan na niya ang sekretong kubo na tahanan ni Botman. Lahat ay sumunod at narating nila ang isang kahoy na kubo. Nagtanong si Love kung ito nga ba ang kanilang tinutukoy na tahanan dahil tila nakatago at masyadong malamig. Ano ang madadarat na nila dito, sa nadiskubrihang sekretong kubo ni Botman? Malalaman natin sa susunod na at e-like ang video na ito. Biglang sumulpot si Hong. Ang kanyang anyo ay mas nagiging babaeng babae na mula nang mailantad ang kanyang kasarian sa kwento. Tinanggal niya ang kanyang maskara at sinabing sama-sama silang lahat dahil natagpuan na niya ang sekretong kubo na tahanan ni Botman. Lahat ay sumunod at narating nila ang isang kahoy na kubo. Nagtanong si Love kung ito nga ba ang kanilang tinutukoy na tahanan dahil tila nakatago at masyadong malamig. Pinakita ni Hong ang kanyang paggamit ng skill ng pagtansya at paano ang kahoy na kubo ay pag-aari ni Botman. Walang anumang tanda ng pangyayari sa lugar at nagsabi si Love kung gaano kaswerte na hindi nila nakikita ang loob sa gitna ng kanyang pangungusap. May pagkabog bigla dahil naglakad ang Geo at bumangga sa pader na iyon. Lahat ay agad na pumasok at nakita ang kalat ng kayamanan at mga item. Nagtanong si Love kung ang lahat ng ito ay mga kopya, ngunit pinabulaanan ito ni Hong at ipinaliwanag na ang lahat ng mga ito ay mitikong mga bagay. Pinatunayan ni Hong na ang ilan sa mga mythical mga bagay dito ay ninakaw mula sa kanilang guild, na nagpapatunay na ang hinahanap ni Botman ay ang mga mythical mga bagay. Kung gagawin ni Botman ang ginawa ni Geo sa malawakang saklaw, para agad siyang mahuhuli ng head office. Pinapaliwanag ni Hong kung bakit hindi mahuhuli si Botman ng head office dahil ang pagbenta ng mga item sa Great Merchant Riot ay hindi magiging epekto sa pampublikong merkado. Nagwakas ang lahat ng pag-uusap ng pagpapadala ng liham sa customer support para hulihin si Botman. Inihiwalay na ni Hong ang kanyang maskara at nagsimulang magpasalamat sa lahat sa paglutas sa kaso. Si Geo naman ay nakasimangot at nagsabi na hindi pa tapos ang lahat hanggang hindi niya sinasabi. Binabalak niyang turuan si Botman ng leksyon sa kalsada. Sa gitna ng sentro ng Front Village, nakilala ni Geo si Botman habang may suot na maskara. Kasama ni Geo si Love na may bitbit na malaking bag. Nagulat si Love na gumana ang plano ni Andes para magpakita kay Botman sa gitna ng nayon. Iniinsulto ni Botman si Geo para sa kanyang nakakatawang kasuotan. Sumagot si Geo na hiniram lamang niya ito kay Hong. Sa isang flashback, ipinakita kung paano nagsimula ang lahat ng plano. Ipinahayag ni Andes na kunin ang lahat ng mga bagay at pati na rin ang maskara ni Hong, na sinusuot niya. Kapag nakarating si Botman sa kanyang tahanan, nakita niya ang sirang pader at agad siyang pumasok. Walang laman ang lugar at may sulat si Andes na nagsasabi na pumunta siya sa sentro ng Front Village at harapin siya doon. Galit na galit siya at wala siyang ibang magagawa kundi sumunod sa utos. Si Botman ay lumitaw sa lugar ng pagkikita at hinayla ang kanyang +99 na blade ng enforcement. Pinigilan siya ni Andes na lumapit. Itinuro ni Andes si Captain Love na kumuha ng isang item at kung ibinigay kay Botman ang dagger ng Fire Dragon na isang mitikong rango. Binalaan niya si Botman na kung lalapit pa siya ay ipagbibili niya ito sa NPC shop. Sumigaw si Botman na ang dagger ay nagkakahalaga ng 200 milyong won o $150,000. Nagtanong si Botman kung ano ang gusto ni Andes. Sinabi ni Andes na gusto lang niyang guluhin siya. Biglang nawala si Botman gamit ang GM Zone Warp at nagkaroon ng malapatinding liwanag. Tinawag ni Love si Andes at nakita nilang wala na sila. Sa GM Zone, naglaban si Geo at si Botman. Patuloy na nilait ni Botman si Geo at nagsumumpa na sasaksakin siya.
Biglang may malaking pagkabog at nahati ang maskara ni Hong sa dalawa. Sa gitna ng labanan, pinunan ni Batman ang pagiging tapat ni Geo sa kanyang kasakiman. Ngunit biglang sumugod si Geo at sinaksak si Batman nang pinatamaan si Batman ng kanyang ulo, gulat at nasindak si Batman sa nangyayari at napaatras siya. Hindi siya makapaniwala sa atake na iyon, pero si Geo naman ay tuwang-tuwa sa kanya at habang ito ay nakadapa. Obod ng galit si Batman at iniwasan ang atake ni Geo sa ganitong pagkakataon. Ngunit nagtagumpay si Batman sa pagtakas sa pamamagitan ng pag-activate ng kanyang agility stat hidden skill na Speed of Light, na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na teleport sa anumang lokasyon sa kanyang paningin sa bilis ng ilaw. Patuloy niyang inatake si Geo, na nakakainis dahil sa bilis at galing ni Batman. Nagyayabang si Batman na ang mga numero ang nagdidikta ng resulta ng labanan at lahat ng kanyang mga estadistika ay nasa 79,999. Sinabi niya na kahit anong gawin ni Andes, siya pa rin ay matatalo. Pilit na pinapuna niya ang kasanayan ni Andes sa pagkontrol ng kanyang wooden stick, at tinawag siyang taluna na swerte lang sa magandang item. Nagalit si Geo sa kanyang mga sinabi at sinabing si Batman ang huling tao na gusto niyang makinig dito dahil siya ay isang kriminal na may admin account. Gayunpaman, pinagluloko siya ni Batman na maging admin rin kung seloso siya. Ito lamang ang lalo pang nagpapakagalit kay Geo kaya't, boom! Pinatamaan ng hampas niya si Batman. Sa kabila ng pagkatalo niya, patuloy pa rin si Batman sa pagmamalaki at pang-iinsulto kay Geo. Ipinamalas ni Geo ang kanyang pagiging kalmado at nagpahayag ng pangako na wakasan na ang laban. Ipinahayag niya na handa na niyang tapusin ito. Binabantaan niya si Batman at sinabi na wala itong laban sa kanya. Sinabi ni Geo na dapat tapusin na ang lahat. Sa GM Zone, nagpakita ng kapangyarihan si Geo habang naglalabas ng isang malakas na liwanag ng kulay lila. Napatingin si Batman sa tiwala sa sarili niyang mukha, nagtataka kung mayroon nga ba itong paraan upang talunin siya. Ipinamalas ni Geo ang kanyang kasanayan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang pangunahing kasanayan ng summoner. Ngunit tumawa lamang si Batman dahil ito ay literal na isang pangunahing kasanayan ng summoner lamang. Sa kabila ng pagkatakot niya, tinuro ni Batman ang pagiging walang kwenta ng kanyang kasanayan at pinalabas na tanga si Geo. Nagpumilit si Batman na labanan si Geo, ngunit napagtanto niya na hindi niya magagawa ito, nang natapas na ang pag-summon kay President Beichoy, hindi makapaniwala si Batman. Ipinahayag ng kanyang boss na siya ay mas mababa pa sa isang aso. Sumalaksak si Batman sa kanyang boss ngunit walang nangyari. Napatingin at nakatanga si Batman ay di makapaniwala at habang nakaabang na lang sa suntok ni President, isang malakas na suntok mula sa kanyang boss at nagtulak sa kanya pagkabagsak. Subalit siya ay walang magawa laban sa kapangyarihan ng kanyang boss. Nasira ang karakter ni Batman at ang President Zone ni Beichoy nasira din, at alam na natin ang mangyayari. Dahil sa infinite na statistika at kakayahan ni President walang sino man ang maaring gumambala sa kanya, at dito nagtatapos ang panggugulo ni Batman sa laro at sa totoong buhay din. Sa pagtatapos ng alitan ni Batman, ang lahat ng mga mythical item ay naibalik sa mga orihinal na may-ari. Hindi nagtangkang isalanza ni Geo ang mga ito. Sa parehong araw na iyon, sinibak si Batman sa tunay na buhay, na may malaking palo mula sa presidente. Subalit nagsumikap si Batman na magsampa ng kaso laban sa presidente para sa pang-aabuso, ngunit siya lamang ang nagdulot ng problema para sa kanyang sarili. Matapos ang lahat, muling bumalik ang lahat sa normal. Si Geo ay nag-log out mula sa Chrono Life, ngunit may isang bagay siyang pinagsisihan. Hindi niya nagawang itanong kung si Ipis Mom ba ay isang user o NPC. Tanong na itinatanong niya sa kanyang sarili habang nakikita niya ang isang babae na may mahabang buhok na diretsyo na itim, nakaupo sa kanyang sofa. Sa unang tingin, labis siyang nagtaka. Tumingin siya ng malapitan at bumati ang babae, habang tinatawag siya na Nog.
Sa kakaibang pagkakataon, si Luna ay nasa bahay ni Gio, at sila ay kumakain ng instant noodles. Nagtataka si Gio kung ano ang nangyayari, ngunit pinalampas na lamang niya dahil nasagot na ang kanyang tanong sa pagkakaroon ni Luna sa kanyang bahay. Biglang napansin ni Gio na tinitigan siya ni Luna, kaya't namula siya. Tinanong ni Luna kung siya ba ay talagang maganda. Itinanggi ito ni Gio at pinatigil siya na kumain. Nagpakita si Gio ng pagiging galit sa mga paninira ni Luna noon. Tinanong niya kung sino siya at paano niya nalaman ang bahay niya at ang kanyang password. Umupo si Luna at nagpahinga. Sinabihan siya ni Gio na tanungin ang lahat at sasagutin niya ito. Nagtaka si Gio sa natural na kulay ng buhok ni Luna, kung ito ba ay kulay light pink o itim. Sinabi ni Luna na natutuwa siya na naalala niya ang maliliit na detalye. Binigyan niya ng sagot si Gio na ito ay itim. Hindi maalala ni Gio ang anumang tungkol dito, kaya't ipinagpatuloy ni Luna ang usapan. Bigla siyang nagtanong kung mas gusto ba ni Gio ang kanyang buhok na kulay light pink. Pinagwalang bahala ito ni Gio at nagtanong ng sumunod na tanong. Nagpahayag si Luna na siya ay isang unique boss at hindi siya natanggal sa larong iyon dahil sa kanyang kamatayan. Nagpahayag si Gio ng kanyang panghihinayang at nagtanong kung magpapatuloy ba si Luna na sa pag-atake sa ibang mga user upang patayin ang 1,000 na manlalaro at mag-advance sa Goddess of Life class. Ipinaliwanag ni Luna na hindi iyon ang lahat ng mga kailangan, at may iba pang mga kailangang gawin. Ibinahagi niya rin na malaya siyang lumipat mula sa pagiging tao patungong Diyosa at pabalik-balik. Ngunit paulit-ulit na tinanong ni Gio kung sino nga ba talaga si Luna. Ipinahayag niya na kahit paano'y nauunawaan niya kung paano ito nagpakita sa laro, ngunit ang pagpapakita nito sa kanyang bahay sa totoong buhay ay lumalabag na. Sinabi niya na handa niyang tawagan ang pulisya laban dito. Sinabi ni Luna na maraming taong nakikisawsaw sa kanyang laro. Nangyari na naman ang pangungulit ni Luna na maging admin si Gio kung seloso siya. Hanggang dito na lang ang kapitulo na ito. Ano kaya ang sadya ni Luna kay Gio? Si Gio ay nagustuhan ng detalyadong sagot, pero sinasabi niya na hindi pa rin sinasagot ang tunay na unang tanong. Tinatanong mo ulit kung sino siya ng eksakto, sinasabi niya kung paano siya lumitaw sa isang laro ay nauunawaan, ngunit ang pagkakaroon niya sa kanyang bahay sa totoong buhay ay sumusobra sa limitasyon. Kaya hindi siya mag-aatubiling tawagan ang pulisya sa kanya. Sinasabi ni Luna na maraming taong sumasalungat sa kanya sa laro. Pagkatapos ay nag-aalok siya kay Gio na maging kanyang lalaki. E di dapat hindi mo dapat ininsulto ang kanyang mga magulang noon pa. Dahil dito, pumapasok si Gio sa isang estado ng paglolod, sa wakas ay pumasok sa kanyang pag-iisip ang sinabi ni Luna. Tinitigan niya ito sa kanyang hubog ng katawan at may tumatawag dahil may pumindot sa doorbell at napahikab si Gio. Nagtataka si Luna kung sino ito, sa oras na ito habang iniisip ni Gio na ito ay perpektong oras, para makaiwas sa kay Luna. Sa labas, pinindot ni Sarang ang doorbell at tumawag para sa mga pag-uulat. Gusto ni Sarang na kausapin siya, at hinihiling sa kanya na buksan ang pinto. Tinitigan ni Gio si Luna at iniisip kung ano ang kanyang gagawin, huwag buksan ang pinto, o magkakaroon ng sigawan sa loob. Pagpasok si Sarang sa bahay, at nagkomento kung gaano ito kalinis at kalawak. Pagkatapos ng ilang maikling usapan, tinanong ni Gio kung bakit pumunta si Captain Love sa oras na ito. Tinanong ni Sarang kung anong oras si Gio ay maglo-log in, at sinagot ni Gio na malamang pagkatapos ng almusal at wala ng plano si Gio dahil weekend. Sinabi ni Sarang na wala siyang gagawin, at hinihingi sa iyo na buhayin ang kanyang setting update, habang may isa pang babae roon habang nag-uusap sila. Nagtatago si Luna, habang hawak ang kanyang bahagi ng ramen na noodles, o NTR vibes. Nang natapos na ang kanilang usapan, ibinigay ni Sarang ang kanyang numero kay Gio at sinabihan siyang tawagan siya habang umalis. Binalaan niya si Gio na huwag baliwalain ang kanyang mga mensahe, at masasaktan ka talaga. Ang biro ni Love, isinara ang pinto at umalis,
nagtataka siya kung ano ang lahat ng ito. Sa labas, namumula si Sarang habang iniisip ang kung paano niya nakuha ang numero ni Geo sa kanya. Si Luna at Sarang sa loob ng lugar ni Geo, ipinahayag niya kung gaano kahirap magkaroon ng mga pangyayaring ito ng sabay-sabay. Pagkatapos ay tinanong ni Luna kung bakit sinabihan siya ni Geo na magtago, nairitado si Geo at sinabi niya sa kanya na umalis na lang si Luna na masaya na sinabi na mananatili siya sa kanilang lugar para matutulog, at nagsabing nagbibiro lang siya. Nagtanong siya kay Geo para sa kanyang sagot sa kanyang alok, at sinaway siya ni Geo para sa hindi pagsagot sa kanyang tanong kung sino siya. Tanging tumawa lang si Luna sa kanya. Gusto niyang manatiling misteryoso. Sa Chronolife, si Habak ay lumuhod sa isang tuhod habang bumabati sa kanyang Panginoon, ang Great Merchant Riot of Sloth. Tinanong ni Great Merchant si Habak kung ano ang nangyari sa kanyang kaliwang braso. Sinagot ni Habak na ang kanyang kapalpakan ang nagdala sa kanya sa kalagayan na iyon. Itinaas ni Great Merchant ang kanyang kamay at sa isang kislap, ang kaliwang braso ni Habak ay muling tumubo. Tumingin siya rito at sinabi na mayroon na siyang dagdag na tahi sa katawan. Nagtatanong ang Great Merchant kung sino ang gumawa nito sa kanya, at kung ito ba ay ang warrior na nangyari noon. Ipinaliwanag ni Habak na ang sinabing warrior ay siyang nagligtas sa kanya. Kung makikilala ng kanyang Panginoon ang warrior na yon, tiyak na magugustuhan niya si Ondiz. Sinabi ni Habak na siya ay isang perpektong kandidato upang maging isa sa 7 deadly sins, mas isa siyang malakas kaysa kay Meliodas. Sa kabilang dako, ang Paradise Silver Beach ay isang magandang lugar para sa mga gumagamit na nasa antas na 30. Ito ay isang sikat na lugar para sa mga nakalagpas na sa mga simulaing yugto ng character. Ang beach ay puno ng mga slimes at mga halimaw na kayang magtunaw ng anumang ito'y madampot. Ang tanging problema ay ang level 85 field boss monster na si Kraken na higanteng octopus. Maliban sa kanyang malaking sukat, ang balat nito ay napakatigas at ang mga tentakulo nito ay nagpapalipat-lipat sa pagitan ng lupa at dagat. At sa kasalukuyan, si Ondiz ay sumalakay sa Kraken, at hinampas ito sa mukha gamit ang strike without killing. Ngunit hindi niya ito pinatay, iniwan niya ito na may isang bar ng HP at tinawag si Captain Love. Si Love naman ay tumalon, at ginamit ang Fallen Driving Strike, sa mata ng Kraken, na siyang pumatay dito. Pareho silang OP sa puntong ito. Tinanong ni Geo si Captain Love tungkol sa kanyang XP kung meron ba, ngunit sinabi niya na hindi siya kumuha ng kahit isang XP point. Ipinaliwanag ni Euros na ito ay dahil sa kanilang malaking agwat sa antas. Tinanong ni Geo tungkol sa kasanayan ni Love, at sinabi nito na ito ay dahil sa sandata na ibinigay niya sa kanya. Nang mag-isip si Geo tungkol dito, sinabi niya na kayang-kaya namang mag-farm si Love, kahit walang tulong mula sa kanya. Ngunit sinabi ni Love na mas gugustuhin niya ang pagpapatulong, dahil mas madali ito para sa kanya. Habang kinukuyog si Geo, napaiyak si Geo sa kanyang sariling sitwasyon. Sa taas, sa kanilang usapan, tinitingnan ni Luna ang dalawang ito mula sa kalangitan. Naalala niya kung paano siya tinanggihan ni Geo kagabi, na sinabing hindi niya nais na masaksak sa likod muli o mabackstab kung baga. Sinabi rin niya na siya ay bahagi ng party ni Captain Love, kaya kung sasali siya kay Luna, siguradong palalayasin siya ni Saranghan. Sa totoong buhay, deserve niya yan, ang tuloy-tuloy na panunood ni Luna sa kanila habang nagpapahayag ng kanyang selos at gustong sirain sila. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagpasya na hayaan silang magpatuloy. Sinabi niya na sa huli, si Ondiz pa rin ang magpapatay kay Love at siya ang magiging lalaki ni Luna, at ito ay para sa kabutihan ng pagtatapos ng Chronolife. Galit na galit si Euros sa paliwanag ni Geo, na kung paanong magsusumikap sila, hindi ito magiging epektibo at sa anumang mapa man sila pumunta, hindi ito gagana. Tinanong ni Geo si Euros kung ano ang dapat nilang gawin,
nakita ni Love at kausapin niya ang kanyang sarili at tinanong siya tungkol dito. Tinanong ka ni doon kung hindi ba nakikita ni Love ang katawa-tawang dragon habang binubusisi ang pisngi ni Eurus. Tumingin si Love sa paligid at hindi nakakita ng anuman. Sinabi ni Geo na matagal na siyang nagtanong tungkol dito. Pinapaalala kanya na walang nakakakita sa kanya kundi ang kanyang Panginoon. Pagkatapos ay ibinunyag ni Eurus na kung ibabahagi ni Geo ang kanyang magic power sa kanya, maaari siyang manipesto sa tunay na mundo. Sinabi niya na halos wala na itong natitirang magic power ngunit sinabi ni Eurus na sapat na ito. Sumang-ayon si Geo at dapat sana'y ginawa na nila ito mula sa simula. Isang kulay lila ay kumislap ang lumitaw at ang kaluluwa ni Euro ay umusbong sa realidad. Ang kulay lila liwanag ay nagkukumpol sa isang malaking beam at lumabas si Eurus, ginagawa ang kanyang unang paglabas sa harap ni Love, at habang tumitibok ang puso ni Love at nagdudugo ang kanyang ilong dahil sa sobrang kagandahan. Humiling siya kay Undies na payagan siyang gawing alaga ito. Nagmamayabang ka ng iyong orihinal na anyo, sabi niya kay Eurus, na may kasamang boses ng kanyang orihinal na anyo, na nagtatanong kung paano naglalakas loob ang isang tao na humawak sa kanya at kung hindi ba siya natatakot sa kamatayan. Iniwasan niya si Eurus at sinabing hayaan si Captain Love na halikan si Eurus hanggat gusto niya dahil hindi ito nakakasakit sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan ni Love si Eurus at sinikil ang kanyang mukha dito. Inasam ni Love habang niyayakap siya sa gitna ng dalawang malulusag na alam muna, si Eurus. Bigla na lamang nagpakita si Havoc at ang kanyang griffin. Sinabi niya na nasa alanganin siya at nagmadali siyang hanapin sila. Tinanong siya ni Love kung paano siya nakakita sa kanila at ibinunyag ni Havoc na ito ay isa sa kanyang mga mirror skill, ang 7th mirror, ang Mirror of Detection, na maaaring magdala sa kanya sa lokasyon ng isang taong nakilala niya. Praktikal ang paggamit nito sa kanyang kagamitan. Sinabi ni Havoc na hindi oras para magkwentuhan, at parating na siya. Sino ba siya? Tanong ni Geo sa kanyang kababalaghan kung paano napabalik ang kanyang braso. Tinanong siya ni Havoc kung ang kanyang master lang ang nagbalik nito. Binati ni Geo si Havoc at sinubukan ni Havoc na ibalik ang dating usapan, nang biglang lumindol ang lupa, at tanggap na lang ni Havoc ang kanilang kinabukasan. Nagpapakilala si Riot, ang leader ng pinakamalakas na hukbo ng mga anghel, at tinatawag na dakilang merchant, siya ay nakaupo sa isang malaking trono na gawa sa 100% na purong ginto. Kilala siya sa kanyang malaking itsura, at karangyaan. Hanggang sa paparating si Riot patungo kay Geo, at ipinakilala ang kanyang sarili, at tinanong si Geo kung siya ba ang warrior na sinasabi ni Havoc. Kinumpirma niya ang kanyang pagkakakilanlan at naisip na parang kinukulit siya ng isang elementary student. Mahirap matakot sa isang bagay na maliit at kahanga-hanga. Bakit napabisita ang dakilang merchant ni Havoc? Napapalaki ang mga mata ni Riot at ininsulto si Geo. Sumunod ay tinadyakan siya ni Riot sa mukha bago pa man siya makapagsalita at diniscover ito ni Riot at binigyan siya ng isa pang tadyak sa mukha na tumama ulit kay Geo. Sinubukan ni Havoc na pigilan ito sa pamamagitan ng pagsasabing si Geo ang tutulong sa kanila. Ngunit sinabi lamang ni Riot na tumahimik siya at pinagsabihan siya para sa kanyang kabobohan at pag-iisip na ang kanilang uri ay maaaring magkaibigan sa mga tao. Bumangon si Geo at sinabi na tama ang bata. Hindi maaaring maging tunay na kaibigan ng mga tao ang mga manggagamit. Pagkatapos ay humingi siya ng isang labanan kay Riot dahil sa tadyak ni Riot. Si Riot at nagpapakilala siya na si Eurus ang opisyal na pinakamalakas na halimaw sa Chrono Life, nang pumatay si Geo kay Eurus ng Pride. Nagsimulang magtalo sila, habang nag-uusap. Talagang magaling mag-multitasking si Riot. Lumapag ang mga paa ni Riot at biglang nagtapon si Riot ng malaking bato kay Geo, ngunit binawi ito ni Geo ng isang swing habang nagtatanong, kung ano ang ibig sabihin ni Riot.
Sinabi ni Riot na si Geo ang unang pumatay kay Eurus at nagtuloy-tuloy sila sa laban. Tinangkang ipaliwanag ni Love kay Riot, ngunit pinagsabihan siya ni Riot ng masama ito. Iniwas niya ang kanyang tingin at nahulog sa kanyang puwet na nanginginig. Tumingin si Eurus kay Love at sa bandang Riot. Patuloy na nagsalita si Riot tungkol sa kung paano nagdala ng buhay si Murikan ang pagkamatay ni Yufa, at sila ay nasa core nito. Sa kabila nito, lahat ng mga problemang ito ay madali nang maaalis at gagawin ito ng pinakamalakas na tao sa kasaysayan ng Chronolife, si Yufa, at ang kanyang unang Brave Warrior ay muling mabubuhay. Oo nga pala, si Yufa ang bagong kalaban ni Geo. Habang nagsasalita si Riot tungkol dito, naroon si Luna sa kinaroroonan ng bangkay ni Yufa na may kumikislap na crest sa ulo ng bungo, at ngumiti si Luna, at sinabi na hindi pa oras para siya magising kaya ibinahagi niya ang kanyang kapangyarihan sa kanya. Bilang nagpapasa ng kapangyarihan niya sa bangkay, nabubuhay ito, at mayroon ng laman at armadura. Tumayo ang bangkay at siya ay dapat maging responsable para sa pagkabuhay muli ng lalaki si Yufa. Sa paraisong Silver Beach, nagtatanong si Geo kung sino si Yufa, at bakit siya dapat mag-alala dito. Sinabi niya na kung si Yufa ay isang mandirigma, susuportahan niya ang mga tao kaya't hindi niya nakikitang malaki ang problema. Tumawa si Riot sa kamangmangan ni Geo at sinabing si Yufa ay hindi muling mabubuhay bilang tao kundi Magi gising bilang isa sa 7 deadly sins at papatay sa mga taong nagtaksil sa kanya saan man siya magpunta. Habang naruroon si Luna sa kalansay ni Yufa, biglang kumikislap ang isang malaking magic crest sa lupa at isang bato sa lupa ay umuusok, habang umuungol ang lupa. Inangat ng isang sigaw ang kanyang kamay ang lupa ay nagbukas at puno ng mga angerto. Nagsimula si Luna na magsalita mag-isa, masaya na ibinalita ang kwento ng pinakaunang mandirigmang si Yufa. Habang si Geo ay nakatulala, si Geo ay paulit-ulit na sinasabi na escape ang dialogo. Tinanong ni Riot kung ano ang ginagawa niya. Nahihiya si Geo at umamin na ginagamit niya ang skip button dahil pinapatigil niya ang lahat ng kwento sa laro. Sumagot din si Geo at sinabing ginagawa niya rin iyon. Sa madaling sabi, ang mabuting mandirigma ay naging masama at muling binuhay. Sabi ni Geo hindi niya tinaasan ang lahat ng mga hit para sa nakakabagot na kwentuhan. Mayabang na nagyabang si Geo na isang suntok lang niya si Euros, at takot na ang isang mandirigma ay hindi nakatanggap-tanggap. Muling ipinahayag ni Riot kung gaano kababaw ang pag-iisip ni Geo. Binigyan niya ng lecture si Geo at sinabihan na dapat niyang malaman ang kaguluhan na maaaring idudulot ng isa pang tao. Walang katiyakan, sabi ni Riot, na ang mga tao ay sasalakayin ni Yufa. Bigla na lang dumating si Habak sa likuran ni Geo at hinawakan ang kanyang braso, sinabihan siyang huminto, kung ano ang kanyang balak gawin. Nag-utos si Geo kay Habak na pakawalan siya, ngunit patuloy na hinahawakan siya ni Habak. Sinabihan kanya na magpakalma, at sinabi ni Geo na masakit pa rin ang tadyak noon na tinamo niya. Sinabi ni Habak na buo na siya at gumaling ang kanyang tama, at nagpapahayag tungkol sa mga item na kanyang naibinenta. Ito ay nagpahinto sa kay Geo at ipinakita ni Habak na ang taong bumili ng lahat ng 15 bilyong won or $11 million na halaga ng mga item ay ang kanyang Panginoon na si Riot. Oy, tumatawag ko sa kanya na Daddy, fam. Ikaw ba yan? Bumalik tayo kung saan naroon si Luna, ang ipis mom, mayroong isang misyon na nag-aalala sa itaas ni Yufa, si Luna, at ang hukbo ng mga undead. Natutuhan ni Yufa mula kay Luna na ang kwento ng laro ay isang kumpletong at gulo. Ibinahagi niya ang kanyang kapangyarihan sa kanya upang hindi siya magkulang sa enerhiya. At nagpasalamat si Yufa sa kanya, at ipinangako na kabayaran siya habang umalis. Nagtanong si Luna kung saan siya pupunta, at sinabi ni Yufa na alam na niya kung saan. Sumigaw ang isang higanteng na dragon at lumipad sa himpapawid kasama ang iba pang mga sigaw,
tumakbo ang lahat ng mga undead. Tumingin si Yufa pabalik, at sinabi kung paano niya tinitingnan ang mundo at ngayon ay panahon na para sirain ito. Sa isang pag-flash ng teleport, nawala si Yufa. Siya ay naghahanap ng paghihiganti. Ngumiti si Luna at sinabing ginawa niya ang sinabi sa kanya, ngunit hindi siya sigurado kung tama ito, dahil kasamahan niya ang NPC na kalaban, kaya talagang pangit ang ugali. Tinanong siya ng boses kung mayroon siyang pagsisisi, at sinabi niya na wala siyang problema noong tinalo niya si Murikan dati. Sinabi ni Luna na iba ito kaysa kay Murikan, dahil siya ay isang nakaraan lamang kumpara sa pangunahing kwento. Sinabihan siya ng boses na kalimutan na lang ito at tamasahin ang palabas. Sa ibang dako, ang boses ay nauugnay kay long-haired blonde dude na si God na lumilitaw sa kalawakan habang binabantayan ang mundo, sinasabing maaari nilang hintayin na linisin ang mundo. Ibig sabihin ba nito, wala nang choice si Luna, I mean si Ipis Mom. Balik tayo sa Paradise Silver Beach. Si Geo ay tumitingin kay Riot na hindi makapaniwala. Kinumpirma ni Riot na binili niya iyon para sa eksaktong 15,303,3,870,000 ginto at kumita ng 37 bilyong ginto nang ibenta ito sa loob ng isang buwan. Tumitig siya at nagsimulang tawagin siyang, Sir, mas magiliw daw siya kung tawagin siya na boss. Hinaranggan ni Geo ang kamay ni Riot, humingi ng paumanhin, at hiningi kay Riot na turuan siya ng kanyang mga paraan bilang isang dakilang mangangalakal o businessman. Tiningnan siya ni Riot at sinabi sa kanya na talagang wala siyang pride. Wala raw pride si Geo, pride ba na sabon ang hanap nito, pero ang kanyang kasakiman ay nasa maximum level. Biglang umuga ang lupa at ipinahayag ni Riot na, narito na ang dulo ng mundo. At si Geo ay mabilis na hinampas paikot para sa Super Saiyan na paglipad papuntang Front Village. Nakita nila ang mga kalansay na lumilipad sa himpapawid at nagkaroon ng gyera. Ang Front Village ay nasusunog at ang mga kalansay ay sumasaksak sa bawat tao na kanilang nakakasalubong. Maraming manlalaro ang namatay bago ipahayag ng sistema, ang pangunahing misyon ng Chronolife na protektahan ang mundo mula kay Yufa, ang mandirigmang may galit sa mundo. Walang oras upang tingnan ang mga detalye ng misyon, kaya ang mga manglalaro ay napalibutan ng isang pulutong ng mga kalansay. Ang mga inosenteng manlalaro ay namamatay sa lahat ng sulok. Muling nagliwanag ang isang tungkod at binagsak ang Flame Hurricane. Ang nagtapon ng kasanayan ay si Abracadabra, ang pinakamakapangyarihang mangkukulam ng Royal Family at pinuno ng Holy Land Guild. Parang emo girl, Infern Edition ito. Nakakatugon sila sa emerhensya ngunit, hindi ito sapat dahil hindi sila handa sa pagkapuksa. Ang kanilang mga antas at kagamitan ay hindi sapat ang taas upang harapin ang boss na ito na lumabas ng ilang taon nang mas maaga kaysa inaasahan. At ibinagsak ang isang malakas na Dragon Fireball, at ni-wipe out lahat. Ngunit, sa Warrior Hill, may isang pag-ulan ng putik sa paligid habang sinasabi ni Yufa kung paano niya madaling nailibing ang mukha ng kaaway sa isang atake. Habang tinitingnan niya kung saan patungo ang mga kalansay, si Geo ay dumating at bumagsak sa Front Village. Nag-iisip si Geo kung paano gagamitin ang isa sa kanyang mga pag-atake na maaaring magpawasak ng kontinente. Muling pinaalala sa kanya ni Riot na ang ganitong uri ng atake ay makakapatay rin sa ibang mga gumagamit na mayroong legion ng mga kalansay. Hindi daw gagana ang mga pisikal na atake maliban kung ito ay ng holy na elemento. Kung plano ni Geo na gamitin ang kanyang atake na planetang pagyuga, hindi daw ito gagana dahil ang Yufa at ang kanyang mga alipin ay mabubuhay pa rin kapag naibalik na ang mga server. Ipinagtatanggol ni Riot na hindi makakalaban ng gyera ng mag-isa maliban na lang kung maaaring mapusi si Geo ni Sektama o gumawa siya ng isa pang kabaliwan. Ngumiti lamang si Geo at sinabing hamon lang ito, kaya't susubukan na nga niyang magdeklara ng digmaan. Nagtanong si Love kung saan si Andis papunta, habang nagkomento si Habak sa kanyang kawalang katinuan.
Tumingin si Riot sa nawawalang si Geo at inamin na kahit papaano ay may determinasyon ito. Sa kabila ng sunog sa Front Village, ang gintong estatwa ni Geo ay patuloy na nakatayo habang ang lahat ng mga player o gumagamit ng laro ay nakahiga sa lupa. Isang higanteng kalansay ang lumilipad sa itaas ng nayon habang ang mga sundalong kalansay ay nagkakalat sa paligid. Sa tunay na buhay, nagmumura ang mga manlalaro habang nagsa-sign out sa laro. Ang pag-spawn ay walang saysay dahil agad silang mamamatay. Ang Front Village sana ay isang ligtas na lugar ngunit ito ay muling inatake. Sinabi ng isang lalaking gumagamit na malamang na mag-quit na lamang siya sa tunay na buhay. Naririnig ito ni Hong at sinabing mas masaya ang laro sa ganitong paraan. Napapalibutan ng mga manlalaro ang lalaking ito ng pagtataka, at napansin si Hong na napapansin siya ng lalaki. Tinanong siya ng lalaki kung gusto niya silang maglaro ngunit agad itong tinanggihan si Howard, what a insta-kill. Biglang naglabas ng pahayag ang Chronolife na nagulat sa lahat. Isang staff ang nagreklamo kay CEO Bei Choi na ang mga gumagamit ay hindi magtatagumpay sa pangunahing misyon sa kanilang kasalukuyang mga antas at kagamitan. Sinabi niya na dapat silang makialam bilang mga developer. Kumakain ang CEO ng sabaw, hindi ito yung pares overload, habang nagtuturo sa kanyang mga tauhan tungkol sa hindi pag-interfere sa karanasan ng mga gumagamit o player. Tinanong ng staff ang desisyon ng CEO dahil malinaw sa pahayag na ang pangunahing misyon ng Chronolife ay nagsimula na at ang wakas ay hahalinhinan ng kakayahan ng gumagamit na talunin si Yufa. Si Geo, sinabi niyang kailangan niyang pagbutihin ang kanyang paglanding. Nakakita si Geo ng mga kalansay sa paligid niya at natuwa siyang nahulog siya sa tamang lugar. Sinimulan ng mga kalansay ang pag-atake kay Geo, at hindi makaiwas si Geo sa mga atake dahil sa kanyang mababang agility stat, pero, hindi naapektuhan ng mga atake mula sa mga kalansay si Geo, kaya't sinapak niya ang mga kalansay sa ulo nito isa-isa, na natagpo ang niyang nakakapagod na gawain. Binuksan ni Geo ang kanyang Windows 11 ng kasanayan, ngunit nahaharangan siya ng isang kalansay mula sa likod ngunit binaliwala ito ni Geo, kaya't nanghina ang kalansay. Tumingin si Geo sa kanyang mga kasanayan at nagbabasa ng nakatagong kasanayan na veracity, at halos magmukhang baliw sa katuwaan at nawawala sa katinuan. Nililito si Geo ang mga kalansay. Binuksan ni Geo ang veracity at idineklara na ito na ang kanyang it's showtime. Aktibo ang tentakulo mula sa kanyang bibig, umiikot at sumasaksak sa isang kalansay, na nagdulot sa kalansay na mawala, at siya ay sumipsip ng mga antas at stats, at ito ay sinunod-sunod. Masaya na inihayag ni Geo na puno ito ng calcium at nadagdagan ang kanyang mga stats, at papaano niya sila pinupuksa na kahit wala siyang holy attributes elements. Kumikislap ang kanyang mga mata at pinupuri si Geo na nagpapanggap na kahit siya at may siwang ang ulo nito, ay hindi siya kayang saktan. Sinabi ni Geo kay Euros na huwag siyang ihambing sa basura. Sa isang iglap, may isang tao na lumitaw sa likuran nila at nagpabago ng direksyon si Geo nang akala niyang may susunod na nalimutang pagkain. Isang diyosa ng buhay iyon o mas kilala bilang Ipis Mom, at naglalaho ang sigla ni Geo nang makita niyang si Ipis Mom lang pala. Nag-flash si Luna habang bumabalik ang kanyang goddess mode patungo sa normal na karakter na dating mapag-abuso. Nagpalit siya sa kanyang karakter na may kulay rosas na buhok at sinabi na ayaw niyang makita ng iba, ang sandaling iyon. Nagtaka si Geo kung ano ang ibig sabihin niya at nagulat nang halikan siya ni Luna sa labi at yakapin siya. Ano ito? Nagulat hindi lang si Geo kundi pati si Euros. Tinignan sila ni Euros ng pandidiri habang naguguluhan, ang Team Love Geo ay mawawala na ba? Nagulat si Luna nang masabi ni Geo na ito ang kanyang unang halik. Ipinagtanggol ni Luna na ito ay isang aksidente at parang nadulas lang siya. Hanggang sa pagtanggi ni Geo, inilantad ni Luna na ito rin ay ang kanyang unang halik. Oh, bakit nga ba ito kailangang ganunin? Umusad si Luna patungo kay Geo habang umuurong si Geo,
at nagtatanong kung bakit niya ito ginawa. Patuloy na ipinagmamalaki ni Luna na nadulas lang siya, habang kinukuha ang natapon na baton pamtusok dati kay Geo. Binanggit niya na mayroon siyang item para sa kanya at inabot sa kanya ang isang gintong suot na hiyas. Isang mythical na rank ng item ito pero hindi naman ibinigay ang ibang detalye ni Luna. Ipinaliwanag ni Luna na ang pagkakaroon niya ng item na ito at ang pagbibigay niya nito kay Geo ay hindi dapat makita ng sinuman. Ahem secret love affair na ba ito? At nag-atubiling tanggapin ni Geo ito. Nagtataka si Geo kay Luna at tinanong kung bakit niya siya hinalikan. Siyempre, nagtanggol si Luna na ito ay aksidente lang. Nagbalik si Luna sa paliwanag na ang item na ibinigay niya ay mahalaga at tiyak na makakatulong ito sa kanya. Tinawag ni Love si Andis at nagtanong kung bakit ito tumakas. Tumakbo siya palapit kay Andis at huminto nang makita ang isang babae sa tabi niya, si Ipis Mom. Tumingin siya sa distansya sa pagitan nila at nag-activate ng kanyang pakiramdam sa Alpha Girl. Humingi ng pangalan si Love at sinabi na labis lang siyang naggulat. Lumakad si Love papunta sa kanila at biglang hinahawakan ang ulo ni Geo. Habang humihingi ng introduksyon sa ibang tao, sinad ni Geo na nagtagpo na sila noon pa. Ngunit ningisi si Luna sa kamay ni Love at inilabas niya ang hininga ng pagtitiis, at binuksan ang kanyang goddess mode. Gulat na gulat si Love, at nanginginig nang makita ang Diyosa. Girl fight na ba ito? Nagtanong si Luna kung kilala na siya ni Love at nagmumura si Love habang naaalala si Luna mula sa oras na siya ay pinatay ni Miraikon. Binaliwala ni Luna si Love at tinawag siyang noob, at nagtanong kung lalaban ba siya kay Yufa. Nagdadalamati siya, hindi ito magiging madali dahil ibinahagi na niya ang kanyang enerhiya kay Yufa, kaya't sa ngayon ay si Yufa ay nasa sentro ng Demon World, ang kastilyo ng hari ng demonyo. Ang pagbabalik ni Yufa, at ang kanyang pagpayo kay Geo ay nagdulot ng kalituhan sa warrior party ang dating party ni Yufa na pinaslang niya. Pumasok ang kanilang grupo sa kastilyo, ang kastilyo ng hari ng demonyo at isang puting espada ang nakatuhog sa lupa sa loob gitna ng kastilyo, na may isang nakabalot na anyo na lumilipad sa tabi nito. Nakatanggap ng magandang pagtanggap si Yufa mula sa kanyang kamatayan, ang kanang kamay ng hari ng demonyo, ay binati si Yufa ni kamatayan, ang taong pumatay sa kanilang hari ng demonyo. Tinanong ni kamatayan kung ano ang hinahanap ni Yufa at kung bakit nandirito. Sinabi ni Yufa kay kamatayan na huwag itong magkunwaring hindi niya alam habang lumalapit siya sa espada na nakatuhog. Ipinaalam ni Yufa na narito siya upang kunin ang kanyang pinagmulan, ang espada ng matapang at magiting na mandirigma. Ito ay isang espada ng mythical na rank at ito ang pinakamalakas na espada sa buong kasaysayan. Tinanong ni kamatayan si Yufa kung sigurado siya dahil ang enerhiya ng hari ng demonyo ay nakakandado sa loob ng espada. Kinumpirma ni Yufa ito habang kinukuha niya ang kanyang espada, at biglang umikot ang berde na mga ilaw habang inianunsyo ng sistema ang kumpletong pagwawakas ng misyon. Sa ganitong paraan, umusad si Yufa patungo sa isang nakatagong klase, ngunit ang puting espada ay nagbago sa itim at hinugot ni Yufa ang espada mula sa lupa. Masayang ipinaalam ni kamatayan ang pagsilang ng isang bagong hari ng demonyo, ang Excalibur na, 10 times na malakas, maliban sa siya ay isang hari ng demonyo. Tinanggap ni Yufa ang mga espesyal na kakayahan ng klase ng hari ng demonyo at ang lahat ng kanyang mga estadistika ay ngayon ay ganap na pinalaki ng 10 beses. Binalaan niya si kamatayan na magtipon ng lahat ng mga sundalong demonyo at alisin ang mundo ng mga tao na may malaking ngiti. Sumunod si kamatayan, binago ang kanyang anyo, pumunta sa tuktok ng kastilyo, ng hari ng demonyo, at lumaki. Iniutos ni Yufa sa kanyang mga sundalo na tumakbo at nagbukas si kamatayan ng kanyang bibig, aktibado ang dimensional na portal na papunta sa dimensyon ng mundo ng tao. Biglang tumitig si Love sa langit habang hawak ang braso ni Geo. Nakita ni Geo ang ekspresyon ni Captain Love, at tumingin din siya sa langit.
Sa itaas ng langit, makikita ang malaking bukas na bibig na bunganga ni kamatayan at ang mga demonyo ay lumilipad mula sa portal. Simula na ng kaguluhan sa Chrono Life. Walang epekto sa kaguluhan. Tahimik na ginamit ni Geo ang swing up, at nagdulot ito ng malakas na ingay. Ipinagdiriwang niya na masyado, ngunit biglang huminto ng buhay pa rin ang mga demonyo. Ipinaliwanag ni Luna na ang mga demonyo ay may mapanganib na lakas, at walang hanggang kapangyarihan sa kanilang mga sungay, at dahil kay Yufa bilang bagong hari ng demonyo at isa hero na warrior, ang mga demonyo ay nagkaroon ng kapangyarihang ito. Hindi ito nakagigil si Geo at humihingi kay Yu para sa kanyang pagpapakita. Biglang may nag-flash na liwanag mula kay Geo habang ini-activate niya ang kanyang Master Nova's unique attribute, ang kaluluwa ng cleric. Ginamit niya ito upang basbasan ang kanyang +99 na pinatibay na kahoy na batuta, kaya't naging malalim ang kanyang pakikinig sa mahabang paliwanag, na may pagkalalaki at katawan siya. Ginamit ni Geo ang kanyang banal na swing up at nagdulot ito ng pagkasarap-sarap na pose, o hindi kaya'y isang bagong nakakadiri na hitsura ni Geo, at ang atake ay nagsimulang mag-disintegrate sa mga demonyo sa isang hampas. Tumitig si Luna habang nawawalang kaluluwa habang sinasabi na ang lahi ng mga demonyo ay may matibay na katawan, at walang hanggang kapangyarihan ng mahika, at nagkaroon pa sila ng karayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Yufa, ngunit ang lahat ng ito ay tila wala sa hirap ng ginawa ni Geo. Ipinagmamalaki niya, ang mga abo ng mga demonyo na pinatay ni Geo ay nagsimulang lumutang sa hangin at nagsimulang magkakapit-kapit. Ang labi ay nagsama-sama at nilikha muli ang bawat demonyo na binubuo. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng kalituhan kay Geo dahil ang mga demonyo ay bumubuhay muli, kahit na may ginawa siyang banal na atake si Geo. Iniisip ni Geo na uulitin niya ang higit pang mga banal na swing-up na atake, please, pakiusap, huwag. Hindi na kayang tiisin ng aming mga mata. Itigil na yan. Pabiro na sabi ni Luna habang pinapaliwanag niya na walang kabuluhan at dapat nang durugan ni Geo si Yufa para sa kapakinabangan ng lahat. Sinabi ni Geo na parang ayaw ni Luna na gamitin niya ang kanyang kasanayan. I'm sorry, pero sumasang-ayon ako kay Luna dito. Nagtanong si Geo kung paano niya makakamit ang Demon World at sinabi ni Captain Love na maaaring makarating si Geo doon gamit ang malaking portal sa itaas nila. Mukhang gusto ni Geo ang ideya, pero tumigil si Luna sa mga iniisip na ito sa pamamagitan ng pagsasabi na ito ay isang one-way portal at kung sila ay dumaan dito sila ay magiging makulong sa pagitan ng mga dimensyon at tinutuyan ni Luna ang suggestion ni Love. Hindi niya hinayaang palampasin ang pagkakataon upang sampain si Love. Nagalit si Love at nagtanong kung paano niya dapat malaman iyon kung wala pang Chrono Life user. Ang nakakarating sa Demon World. Ngiti lang si Luna, habang sinasabi na bilang isang diyosa, ay pinapayagan siyang maglakbay sa pagitan ng mga dimensyon. Ipinapasa niya ang kanyang kamay sa iyo at sinasabi na kunin mo ang kanyang kamay at dadalhin kanya kay Yufa. Ito ay ang dahilan kung bakit siya dumating kay Geo, sabi ni Luna. Nalilito si Geo at halos sumigaw tungkol sa item na ibinigay sa kanya ni Luna. Nakatingin si Luna sa kanya ng masama, at napigilan niya ang kanyang sarili, isipin na kailangan ito. Kinuha ni Geo ang kamay ni Luna at sinabi sa kanya na dalhin siya sa Demon World. Kailangan ba talaga nating magkahawak ng kamay? Nabigla si Love sa desisyon ni Geo. Ipinaliwanag ni Geo na wala siyang choice kung gusto niyang talunin si Yufa sa oras na ito. Busy si Luna sa pagtingin sa kamay ni Geo na humahawak sa kanya. Tumataba siya at masayang nagtatanong kung pwede ba silang pumunta. Lubhang nabigla si Love at sinubukan pang sumama sa kanila, ngunit pinutol siya ni Luna na may masayang mukha. Sinabi ni Luna na walang espasyo na sa kanyang party at maaari lang niyang dalhin ang isang tao sa kanyang party. Gusto lang niya monopolize si Geo. Naiinis palalo si Love nang isandal ni Luna ang kanyang ulo sa balikat mo at ipinahayag na makikita sila Love pagkatapos ng kanilang date, at parang isang inosenteng bata ay nagpamumula si Geo sa mga sinabi ni Luna.
Binuksan ni Luna ang kanyang skill na dimensional shift at biglang nawala ang dalawa. Nabigo ang Love kay Luna na ngayon ay kanyang mortal enemy. Pasensya na, Love, tila ang ipis mo, ang diyosa na buhay ang may control sa diskarte sa Demon World na kapitulo ngayon. Sa Demon World, biglang lumitaw sina Geo at Luna sa isang pag-flash. Tinignan ni Geo ang paligid bago tumingin sa dambana kung saan naroon si Yufa at ang kanyang partido. Sinasabi ni Yufa na ang natitirang galit lang sa kanyang katawan ang nararamdaman niya at nagsimula na at ang kanyang monologue. Bago pa makapagpatuloy si Yufa, isang malakas na pag-boom at pagsabog ang narinig at ang malaking pagsabog ay sumira sa isang bahagi ng kastilyo ng demonyo. Nagsalita ng masama si Geo na may pagkalito sa mukha na sinabi niyang binigyan niya ng paglipat ang cutscene. Hindi lang ikaw ang pumipindot ng pag-skip button. Nabagsak ang silid ng trono at may malaking pader sa kastilyo ng demonyo. Tumingin si Go kay Luna at sinabing dapat na nilang bumalik dahil tapos na sila lahat. Tumanggi si Luna dahil sabi niya, ang kanilang date ay nagsisimula pa lang. Ang sagot ni Luna ay naguguluhan sa iyo, bigla siyang tumawa at nagsabing maganda sana kung mauulit ito, at ang pangunahing paksa ng kanyang pag-uusap ay si Geo. Pinupuri ni Yufa si Geo sa pagiging mas malakas, at kumpirmado niyang mas mataas ang mga stats ni Geo kaysa sa kanya. Alam ni Geo na hindi na dapat masayang pa ang oras. Sinabi ni Yufa na ito ay katulad ng lahat ng mga kahibangan at walang pag-asa na mga laban na kanyang nilaban noon. Ang kanyang undead party ay lumitaw sa likod niya at sinabi ni Yu na tiyak silang mananalo. Hindi mo pa kami nakakalaban kaya tiyak na magiging iba ito sa iyo, sabi ni Eurus habang blanko silang tinitingnan ito. Sinabi ni Geo na nananalo lamang si Yufa dahil sa kanyang partido kaya tumawa si Eurus. Sinabi ni Geo na dapat ang mga mandirigma ay lumalaban isa-isa at sinabi ni Luna na ang ideya ni Yufa ng isang marangal na labanan ay nangangahulugan ng pag-aatake sa kanyang kalaban ng sama-sama. Ini-enjoy lang nila ang pagnanais ng kalaban. Payo ni Luna kay Geo na maging maingat at sinabi niya na ang warrior party ay may 100.